Bakit nga ba hindi sinali sa Biblia ang librong to? Mga kaibigan, ito ay walang iba kundi ang The Book of Enoch na isa sa mga pinakasikat at pinakakontrobersyal na libro sa ating kasaysayan. Ito ay kontrobersyal sa kadahilanang naglalaman ito ng mga kwento patungkol sa mga demonyo, higante, dragon, at mga fallen angels. Ang librong to ay punong-puno ng misteryo na ibang-iba sa mga pahinang nakapaloob sa Biblia o sa madaling salita, ito ay contradicting o salungat sa ibang mga aral dito. Ipinapaliwanag rin sa librong to kung bakit kinakailangang mangyari yung The Great Flood na kumitil sa libo-libong buhay sa iba't ibang panig ng mundo na ayon sa ilang interpretasyon ay taliwas di umano sa itinuturo ng Biblia, partikular na ng simbahang Katoliko. Ayon sa ilang historian, ang librong ito raw ay patungkol sa kabuuang karanasan ni Enoch kasama ng Diyos. Ngayon, ang tanong ay sino nga ba si Enoch? Si Enoch, mga kaibigan, ay ilang beses nabanggit sa Biblia, partikular na sa Book of Genesis at Hebrews. Doon ay sinabing si Enoch ay nabuhay sa loob ng 365 taon at lumakad kasama ng Panginoon. Mula dito ay napagtanto ng ilang mga Hudyo na si Enoch ay isang tunay na taong nanirahan dito sa ating mundo na ayon pa nga sa Genesis chapter 5, si Enoch raw ay ang lolo sa tuhod ni Noah. Kabilang rin siya sa mga pinakamahalagang tao na nakalista sa Hebrews chapter 11, katulad na lamang nina Abraham. Ang mahiwagang tanong ay bakit hindi ito isinali sa Biblia? Ang Book of Enoch ay nahahati sa 5 bahagi. Una ay ang The Book of Watchers. Pangalawa ay ang The Book of Parables. Pangatlo ay ang The Book of the Astronomical Writings. Pang-apat ay ang The Book of the Dream Visions. At panglima ay ang The Book of the Epistle of Enoch. Iba't ibang aral ang mapupulot sa pahinang to, ngunit gaya nga ng sabi ko kanina, ito ay kontrobersyal sapagkat may mga misteryosong karakter o nilalang ang nabanggit dito na kung iahambing natin sa Biblia ngayon ay napaka-imposibleng pakinggan. Ayon pa nga sa ilang conspiracy theorists, si Enoch raw ay isang alien mula sa isang napakalayong planeta, dala-dala ang kasagutan patungkol sa katotohanan ng ating mundo, kagaya na lamang ng kung saan talaga nanggaling ang mga tao na itinago niya sa paraan ng isang kodigo na nakapaloob sa kanyang libro. Ngayon, sa tanong na bakit hindi ito isinali sa Biblia kahit na siya ay kabilang sa mga pinakaimportanteng tao dito, ay dahil ang kabuuan ng manuscript nito ay nakasulat sa isang napakalumang alpabeto na kung tawagin ay Aramaic. Noong pinagsama-sama ang Biblia ay walang nakakaalam o walang nakakaintindi sa sulat na to, na dahilan upang hindi ito mapabilang sa Lumang Testamento. Hindi na rin ito pinilit ng ilang mga Hudyo sapagkat kulang-kulang ang mga pahina nito noong mga panahong yun at hindi rin ito ikino-consider ng mga sinaunang Kristiyano na isang banal na kasulatan sa kadahilanang masyado raw itong naglalaman ng madidilim na kwento. Nakakapagtaka lang, mga kaibigan, dahil ayon sa aking pagsasaliksik, ang unang bahagi nito na Book of the Watchers na naglalaman ng kwento patungkol sa mga anghel na umibig sa tao na di kalaunan ay nakabuo ng higante na kung tawagin ay Nephilim. Lahat ng to ay naisulat noong 300 BC o before Christ. Ibig sabihin, bago pa man nabuo ang Biblia ay meron na ang unang bahagi ng Book of Enoch. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ito naging kontrobersyal sapagkat ayon sa ilang mga teorya ay matagal nang na-decode ang Book of Enoch
O sa madaling salita, alam na ng mga sinaunang Kristiyano kung ano ang tunay na nilalaman nito, na dahilan raw upang hindi ito isali sa Biblia, nang sa gayon ay hindi malaman ng mga tao at maiwasan ang pagkakagulo. Ang tanong ay ano kaya ang tunay na ibig sabihin nito na ayaw nilang ipaalam sa publiko? Inuulit ko, ito ay isang teorya lamang, ibig sabihin, maaaring totoo, maaaring hindi. Kung gusto niyong patuloy nating pag-usapan ang mga misteryosong kwentong nakapaloob sa Book of Enoch, ay ilike nyo ang video na to upang magawan natin ito ng kasunod.